Another day, another J. Fern's wife story. Ilang araw nang nalimlim ang aming white brood hen at nung bumaba nga ito ay sinilip ni J. Fern ang mga itlog na nililimliman. Yung mga walang similya niyang itlog ay tinanggal na namin para hindi na masikip ang kanyang pugad. 11 nga lahat ang mga itlog na nililimliman ng aming white brood hen pero 7 lang ang may similya. Yung iba ay nasira ng similya dahil siguro sa init ng panahon ngayon. Binaba ni J. Fern lahat ng mga baby pullets na nakalagay sa multipurpose pen dahil halhal na nga. Nilagay niya sa scratch pen para makapulpog kaya pagkababa nagpulpugan lahat ang mga baby pullets. Ganyan nga lang ang ginagawa namin sa mga manok na nakakulong sa multipurpose pen para sila makapulpog. Ito naman yung mga sisiw na nasa brooder, mga halal na rin, kaya binaba na rin namin sa scratch pen. Pagkababa nga namin sa mga sisiw ay nagpulpugan na rin dahil maiinit na nga ang katawan nila. Magkakaiba ang edad nitong mga sisiw na to, pinagsama lang namin sa brooder. Merong 1 month old na dyan at merong 3 weeks old. Yung mga cockerel sa ilalpasan namin, dito lagi nakatambay pagkatapos nilang tumuka sa may tabi ng multipurpose pen. Malilim kasi dyan dahil sa puno at medyo basa din ang lupa. Ito namang ARL Rhino sweater namin ay nagpapasingaw na ng mga itlog na nililimliman niya. Halos 18 days na rin kasi itong nalimlim kaya malapit nang mapisa ang mga nililimliman niyang itlog. Sana madaming mapisa sa mga itlog nila, sinilip na ni Jeffer ng mga itlog niyan, may mga similya naman, hindi lang namin alam kung may nabugok. Nandito naman sa kabilang pinto ng tangkal yung isang ARL Rhino sweater brood hen namin. Halos magkakasunod silang lumimlim kaya malapit na rin mapisa ang mga itlog nitong isang ARL. Nakita ko nga itong isang sisiw na galing sa brooder na bagong baba namin na nakaalpas na sa scratch pen. Anak yan ng aming Possum Sweater Broodcock at ARL Right Nose Sweater. Inaaway doon sa scratch pen kaya nakaalpas. Hindi pa naman niya nag-aaway yan nung nasa brooder pa sila, pero kanina nung nasa scratch pen na ay merong namamalo. Yung anak ng 7 times winner broodcock namin ang namamalo doon sa scratch pen. Biglang tumapa nga yung isang anak ng 7 times winner broodcock namin nung binaba namin sa lupa. At para hindi na nga siya mamalo, hiniwalay siya ni Jayfer ng scratch pen. Itinabi lang namin yung scratch pen ang pinaglagyan namin dito sa anak ng 7 times winner broodcock para hindi siya magingay. Sisiyap kasi ng sisiyap yan kapag hindi na niya nakita yung mga kasamahan niya. Maya-maya nga, may isang sisiw na uling nanunusik. Hala, ay namamalo yung isang lalaki. Hindi na nga tumigil sa pamamalo yung isang sisiw, kaya kinuha ko yung isang sisiw na pinapalo at ililipat ko ng kulungan para makatuka siya. Anak din pala ng 7 times winner broodcock itong isang pinapalo. Inilagay ko siya dito sa brooder at nilagyan ng patuka para makatuka siya. Dahil mag-isa siya sa brooder, hindi siya tumutuka at hinahanap niya ang mga kasama niya. Iniwan ko na muna at maya-maya din ay tutuka na rin yan. Ito namang isang sisiw ng 7 times winner broodcock namin na unang hiniwalay ni J. Fern ay matakaw pa rin kumain kahit mag-isa siya sa scratch pen. Maya-maya nga ay tumuka na rin yung isang sisiw na nilagay ko sa brooder, nagutom na yata. Hapon na at nagsimula ng maghapunan ang mga alpas na cockerels. Naunang humapon yung banded na cockerel kaya hindi makahapon yung ibang mga cockerel dahil takot sa kanya. Kailangan kong ilipat ang banded na cockerel sa kabilang pinto para makahapon yung ibang mga cockerel na dyan humahapon. Binuksan ko lang ang 3 pinto ng multipurpose pen para maghapunan doon ang mga cockerels. Hindi ko na nga yan hinuhuli isa-isa dahil doon din naman nagpupuntahan kapag hapon na. Medyo maliwanag pa nga kaya yung iba mga gutom pa yata kaya kumakain pa. Isa-isa na nga nagpapasukan ang mga cockerels sa loob ng multipurpose pen. At kapag kumpleto na sila sa loob ng multipurpose pen, saka ko lang sinasara ang pinto. Ito pa yung dalawang babae. Yan, dalawang magkatabi na yan, anak ng ARL. 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Asan yung dalawa? Ayun, ito yung dalawa. Pagkatapos kong bilangin ay ipinasok ko ang lahat ng kakarel sa loob ng multipurpose pen dahil yung iba ay sa itaas ng bubong humapon. Pagkatapos kong ipasok ang lahat ng mga kakarels ay sinara ko na ang pinto. Ito namang mga nasa scratch pen ay binalik ko na isa-isa sa brooder. Hindi na yan magpapaluan kapag madilim. Nilalagyan ko lang ng sapin na karton ang niyuyupi pa ng mga sisiw at ibinababa ko lahat ng mga tabing para hindi sila lamigin magdamag. Nilalagyan ko rin ng dagan ang pinto ng brooder para hindi mabuksan ng pusa. Ito na mga apat na dito sa kabilang pinto. Hindi pa nga ako tapos maglikom ng mga sisiw, hayaan na naman ang pusa. Umiilaw pa ang mata ng pusa dahil sa flash ng camera. Kaya bihira na akong sumama sa manukan dahil baka madali na naman ng pusa ang mga sisiw namin. Ayun. Itong mga sisiw sa isang brooder naman ay nilalagay pa namin ito sa kahon magdamag. 2 weeks pa lang kasi ang mga sisiw na yan. 15 days pa lang sa incubator, ang mga itlog na ito ay ihahatcher na ni Jayfern. May butas na kasi yung itlog ng golden boy sweater namin at nasiyap na. Yung mga itlog na yon ay yung nilimliman ng inahin, kaya lang nabasag yung iba kaya nilipat na namin sa incubator ang nililimliman niyang itlog. Ayan, nagalaw yung tuka. Yung ibang itlog ay nilagay ni Jayfern sa net para hindi maghalo-halo ang mga sisiw nila pag napisa. Hindi na binalot ni Jayfern yung itlog ng golden boy sweater namin dahil nagpipisaan na nga. Itong ibang itlog na 15 days pa lang ang nilagay niya sa net bag. Wala kaming hatcher kaya dito sa pinakailalim ng incubator namin nilalagay ang mga iha-hatcher namin. Sana maganda ulit ang pisa ng mga itlog nila ngayon. Dahil styro nga ang aming incubator, nilagyan ng screw ni Jayfern yung nilalagyan ng tray para hindi malaglag ang tray kapag mabigat ang mga itlog. That's all guys. Thank you so much for watching. Please like, share, and follow for more. See you on my next video. Bye!